Ano? Tara? Tara! Mabuhay mga anak! Welcome muli sa panibagong episode ng YouTube Bilin! Ako pa rin ang inyong guro, si Teacher ZJ, na handang samahan kayo sa muling paglalakbay sa ating wika. Sige nga, subukan natin ang inyong bilis sa pag-iisip o ang inyong kaalaman. Kailan ang eksaktong petsa ng pagtatag ng ating pambansang wika? Mahusay! Ito ay ikadalawa ng Pebrero, taong 1987. Dahil dyan, bigyan natin ng bawat isa ng Lodi Club. 3 palakpak, 3 padyak, at sabay-sabay nating sabihin ang Lodi kita. Sige nga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lodi kita. Oh, bago tayo dumako na talaga sa mismong talakayan, nais ko lamang muna kayong kumustahin. Kumusta kayo? Mabuti naman kung gayon. Alam niyo ba, madalas tayong mag-aral ng Filipino bilang asignatura. Pero ang tanong natin para riyan, gaano na ba tayo katatas at maalam sa pagsasalita ng wikang Filipino? Aminin, sino dito ang mas mabilis ba sa kidlat o kay Flash na magsalita sa Ingles sa Valorant at Discord? Pero kapag tinawag sa klase para magsalita ng wikang Filipino, ay bigla na lang maglo-loading ang utak? Yung alam mo naman yung sasabihin mo pero hindi mo maisambit o maibigkas ang tamang salita. Yan ang misyon natin ngayong araw. Ang paunlarin ang inyong kakayahang komunikatibo. Ano? Tara? Tara! Alam niyo ba, ang mahusay na pagsasalita sa sariling wika ay hindi lang basta maituturing na kakayahan, bagkus isa itong kapangyarihan. Bakit? Sige nga, bakit? Dahil kapangyarihan ang wikang Filipino sa Pilipinas. Kapangyarihan ang sariling wika, isa ang sariling wika sa bumubuo ng ating pagkatao. Nang dahil sa sariling wika, nagkakaroon tayo ng tiyak at tunay na identidad na hindi hira mula sa iba at iyon ay ang pagiging Pilipino. Kung kaya't masasabi nating isa itong kapangyarihan dahil nakapagpapahayag tayo ng ideya sa malinaw na paraan, naiintindihan tayo ng ibang tao at tumataas ang kumpiyansa sa ating sarili. Dahil dyan, subukin natin ang inyong kasanayan at kaalaman. Magbibigay ako ng isang sitwasyon at mararapat na malaman ko kung paano ba ninyo ito sasagutin. Ang sitwasyon ay nakita mo ang matalik mong kaibigan matapos ang halos 5 taong hindi pagkikita. Paano mo siya babatiin? Magaling! Napansin niyo ba na hindi naman kailangang malalim o komplikado ang salita? Ang mahalaga ay malinaw, wasto at may damdamin ang mga binibitawan nating salita. Handa na ba kayong matuto pa? Ano? Tara? Tara! Pag-usapan natin ang malinaw sa pagsasalita.
Ang malinaw na pagsasalita ay nangangahulugan lamang na nauunawaan ka ng iyong kausap. Kumbaga, hindi ito malabo para sa iba. Hindi paligoy-ligoy at direkta sa punto ng gusto mong sabihin. Halimbawa ng hindi malinaw. Parang pupunta kasi si sabi ni ma'am. Yung malinaw, parang pupunta kasi sina Claire sa faculty, sabi ni ma'am, ay ipakuha raw ang gamit niya. Sa dalawang ito, ano ba ang malinaw o madaling maunawaan? Nga, sa dalawang ito, sa palagay ninyo, mahusay. Bigyan ng Lodi clap yan. Tatlong palakpak, tatlong padyak, at sabay-sabay nating sabihin ang Lodi kita. Sige nga. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Lodi kita. Ang mahusay na pagbabahayag ay mas epektibo kung maayos ang pagpili ng mga salita. Dumako naman tayo sa wastong pagpili ng mga salita na may kaugnayan sa malinaw na pagpapahayag. Madalas, nagkakamali tayo sa pagpili o paggamit ng mga salita, lalo na kung nasanay ang iilan sa atin na paghaluin ang wikang Ingles at Filipino. Halimbawa neto, magsesend ako sa iyo mamaya ng message. Maaari naman itong masabi sa paraan na naiintindihan sa Filipino. Magpapadala ako ng mensahe sa iyo mamaya. Hindi naman natin masasabing masama ang gumamit ng ibang wika. Ngunit, mahalaga pa rin na matutunan nating kilalanin at gamitin ang tamang salita sa wikang Filipino. May iilan din sa inyong mga kabataan na sa tuwing naririnig o pinag-uusapan ang wikang Filipino ay itinuturing itong makalumang paraan ng pagsasalita. Naaasa rin ka pa kapag nakapagsasalita ka ng purong salita sa wikang Filipino na makata yon o ang makaluma mo nun, boy. Bagay na nakakalungkot isipin at marinig mula sa mga kabataan ngayon. Kung purong Ingles naman ang gamit, tila hangang-hanga naman ang ilan. Kung tutuusin, hindi ba dapat mas maging matatas tayo sa paggamit ng sariling wika kaysa sa wikang banyaga? Ngunit, batay sa ating nakikita sa panahon ngayon, tila mas matatas pang gumamit ng wikang banyaga kaysa sa wikang Filipino. Sana bago nating alamin, aralin at kilalanin ng gusto ang ibang wika, gawin muna natin ito sa ating sariling wika. Dahil hindi nalalayo sa katotohanan na sa pagpapabaya at hindi tuluyang paggamit ng wikang Filipino, mawawala na lamang ito sa mga susunod na mga henerasyon. Bagay na nawawala na ng saysay ang pagiging Pilipino ng bawat isa. Naway may natutunan kayo sa naging talakayan natin ngayong araw? Ang malinaw na pagpapahayag ay mahalaga. Ngunit mas mahalagang maging pamilyar muna sa mga salitang nasa wikang Filipino. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakipindot ang like button. Maglapag din ng inyong mga komento sa ibaba na gusto ninyong malaman. Pindutin na rin ang subscribe upang maging updated kayo sa mga panibagong video na makikita sa ating YouTube channel. Tandaan na ang wikang Filipino ay atin, kaya mararapat lamang na patuloy na gamitin. I-comment ninyo sa ibaba ng video na ito ang paboritong natutuhan. Hanggang sa susunod na mga video, sana ay naroon pa kayo. Ano? Tara? Tara!
Paalam!